Hindi lang mga turista ang target ngayon ng gobyerno, kundi pati mga dayuhang mamumuhunan. Ang magandang balita, dumarami raw ang foreign investment sa Pilipinas ayon sa datos ng NSCB o ang National Statistical Coordination Board. Posible naman daw itong makatulong sa paglikha ng mga dagdag na trabaho. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, tumataas nga daw yung tinatawag na foreign direct investment, so yung mga puhunan ng yung mga dayuhan sa ating bansa. Pero sabi ng ilang mga negosyante, medyo hindi daw naman agad-agad na mararamdaman ng ating mga kababayan yung epekto ng mga investments na yan. It's more fun to invest in the Philippines nga ba? Sa YouTube video na ito ng National Competitiveness Council of the Philippines o NCCP, walang iba kundi ang mga bigating negosyante ng bansa ang nagbebenta ng Pilipinas. We look forward to welcoming you to our home, the Philippines, with our special tradition of graciousness and hospitality. Ngayon ng araw ang tamang panahon para mamuhunan sa Pilipinas. This is a great time in the Philippines. There's excitement, there's a sense of commitment, there's a new transparency in the way governance is taking place. We hope you'll come and join us. At kung pagbabasehan ang pinakabagong datos galing sa National Statistical Coordination Board o NSCB, nitong nakaraang 3 taon, paraming mga dayuhan ang naiengganyong magnegosyo sa Pilipinas. Para sa taong 2012, aabot sa 300 bilyong piso ang aprobado mga foreign investments, mas mataas ng 12% sa 258.2 bilyong piso noong 2011. Para sa huling bahagi ng 2012, ang Netherlands ang may pinakamalaking investment sa bansa na umabot sa 100 bilyong piso, kasunod ang Japan at Amerika. So it's a good indicator na more investors are coming in. Pero kahit ang mga Pilipinong negosyante, nagbubuhos din ng pera. Para sa huling bahagi ng 2012, 99 bilyong piso ang ipinangakong investments ng mga Pilipinong negosyante. At maaaring makalikha ito ng tinatayang aabot sa 200,000 na mga trabaho sa mga industriya ng manufacturing, transportation at real estate activities. Pero wag lang muna magbilang ng sisiw dahil mga pledges pa lamang ang mga investments na ito. Pledges, hindi siya actual. Ang hamon ngayon, paano mararamdaman ng Tiyan ni Juan ang magagandang numero na ito. Pati na magandang balita kamakailan ay tinaas ng global rating agency na Fitch ang credit rating ng Pilipinas sa investment grade. Sabi ng isang financial analyst, hindi raw ura-uradang mararamdaman ang epekto ng magandang kumpiyansa ng mga investors sa bansa. Ang pinaka-importante, we're getting there no matter how slowly. Kung yung ibang foreign investors nga naniniwala sa bansa natin, bakit tayo mismo hindi maniwala? Sabi ng gobyerno, kung mataas daw ang kumpiyansa sa bansa, mas may pagpapatuloy ang mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng farm-to-market roads, mga kalsada sa mga tourism zones at pagpapaganda ng mga airports at seaports doon. Jessica, ang tinatrabaho ngayon ng NSCB ay yung actual, yung actualized na mga investments at saka yung mga actual na na-create nito ng mga trabaho. Pero nonetheless, yung FDI, yung Foreign Direct Investments ayon sa ating dating Budget Secretary si Benjamin Jokno, ay sukatan talaga ng kung lumalago o hindi ang isang ekonomiya, Jessica. Itong FDI positibo, Joseph, na equivalent ito sa jobs? Not necessarily, ma'am, kasi ang una natin dapat tandaan, these are commitments. No, pwedeng matuloy, pwedeng hindi matuloy. But kung halimbawa naman negosyante na nag-commit sa isang pamahalaan, ay mas malamang na matuloyan kesa sa hindi. Maliban na lamang kung may mga political instability, no? Pero ang nangyayari kasi, may mga trend din na nag-i-infuse lang ng bagong pondo yung mga negosyante sa isang existing na mekanismo, sa isang existing na negosyo at hindi na nangangailangan ng mga bagong trabaho o mga bagong mga workers. So may mga ganong scenario. In fact, doon sa statistics ng NSCB, no, ay down ba nga by 15.8% yung projected na jobs. So hindi one-to-one correspondence sa pag nag-increase yung investments ay tataas din yung bilang ng mga trabaho. Unfortunately, Jessica. Okay. Bagamat positive pa rin ito, no, Joseph, it could only be good for the economy. Ang kailangan din sigurong mabanggit, nakakapagtaka lang na yung ibang mga kalapit bansa natin na mas nahuli sa atin, kumbaga, mas marami yata silang nakukuhang mga investment katulad ng Vietnam and even Indonesia.
I'll just run by mga few figures, no? Kasi sabi ni Benjok, no, dapat i-compare natin sa ASEAN 5 yung statistics ng Pilipinas, wag dun sa mga transitioning countries like Myanmar. So for example, ayon dun sa UN Conference on Trade and Development, let's take Thailand and Singapore for example, they have $8.4 billion na FDI. Yung Singapore has $54.4 billion na investments. Tayo ay $1.5 billion. Pero ang kailangan nating tandaan is bago pa lamang tayo gagaling tayo sa isang sa mga, let's consider also yung mga historical and political events that have happened before, no? But if you will consider yung increase, medyo malapit naman, 15.5% increase, at saka yung sa Thailand and Singapore is 39% yung sa Thailand, 15.1. So medyo hindi man nagkakalayo. Kumbaga medyo nahuli lang tayo ng konti, but we're catching up. Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.